doubting yourself. Make your dreams happen. Say, I am going to make a beautiful life for yourself because you deserve it. My name is Sheila May De Jesus. And I am Ryan De Jesus. We are Team General 001, proud Team Unstoppable Lions, and I am Worldwide. Yun po, grabe no. Napakalapit. Kung napanood niyo po yung video ni Mentor Ryan, grabe, dati nagmumotor lang po, napakasipag. Pero ngayon, deserve niya po yung kung ano yung mga na-achieve niya ngayon. So, ayan. So, ipapakilala ko po yung ating speaker for today. So, dating alam po pala siyang OFW, ngayon ay Emerald Lit Executive. Then, MacBook Achiever, Free Wheels for Network Builders 2, Car Achiever, Japan Achiever, Aman Polo Achiever, and 4 Million Circle. Ayan. So, ipapasa ko na po. Ay, pwede po bang virtual clap muna po kay ating speaker, kay Mentor Ryan? So, ipapasa ko na po sa kanya. Ayan. Mentor Ryan, pasok. Ayan. So, amazing morning po sa ating 41,000 participants, no? So, before anything else, no, I would like to thank, syempre sa ating gwapong speaker, no? Kahit bago pa lang, pero talagang still, yes, mentor attitude, no? Kay ating Mens Rodolfo po Jr., no? And also, syempre, ayan ang mother ng Warrior Angels, no? Si Mentor Nika. Ayan, Rocala. Ugbamen. So, Rockwella daw. So, on behalf of Mentor Sheila, no? So, gusto ko munang i-congratulate, no, yung Warrior Angels, General King Lion Angels pababa, na sobra po talagang pinaglalaanan ng oras yung mga ganitong mentoring and trainings po. Even po sobrang, alam niyo yun, araw-araw, paulit-ulit. Pero ang maganda po kasi sa mga ginagawa natin, it's also remind us, hindi lang po para sa inyo, but for all of us na talagang kailangan po talaga natin ma-master yung business natin. And syempre, kaya po tayo nagtitipon-tipon dito at nakikinig ng ganitong discussion or mentoring or even training, it because para po magamit natin sa business. Okay? I know dito sa 46 participants, maraming bago po kasi dito, no? So, before I start, gusto ko lang din po magpakilala sa inyo and gusto ko lang din pong sabihin kung gaano po kayo ka-bless. Compare po sa amin before na nag-start, no? So, sige po, mag-share lang po muna ako ng slide. Hello? Mentor, di ka kita na, no? Tama? Mentor Rodolfo, sorry. Hello? Yes po, kita na po, Father Mentor Ryan. Okay, gusto ko lang pong ipakita sa inyo and ipaalam sa inyo kung gaano po kayo ka-bless ngayon, no? Before po sa amin na nag-start. Okay, ito po yung topic natin. It's all about Millionaires Mentorship. So, ayan. So, before po, nag-join po kami no July 23, 2017. Okay, kung tutuusin po, more than 6 years na po kami sa business. Okay, pero doon po sa loob ng 6 years na yon, hindi po namin siya kagad sineryoso. And ito lang po yung gusto kong iparating sa inyo
na kung kayo po is bago ngayon, nag-i-start pa lang po kayo ngayon, months, years, mas maganda po talaga, seryosohin nyo na para po at least yung resulta nyo mabilis. Kasi po nag-start kami ng 2017, kumbaga pa-banjing-banjing pa po ako niyan. Okay, on and off sa mga ganitong trainings. Okay, at the same time hindi ko po siniseryoso yung business kasi po on that time nag-grab pa po ako. Pero nakita nyo po yung mga mentors natin before, no? Sila Mentor Hannah, Mentor Jean, Mentor Roan, and Mentor Jane. Kung makikita nyo po sa kanila ngayon, before, talagang parang hindi pa po talaga sila kumikita, which is true. Okay? Ang laki na po kasi ng difference ng before and after. So ngayon, pwede ka pong humarap sa salamin and kilala mo naman yung sarili mo. Tingnan mo yung ikaw ngayon, diba? And then yung 3 to 5 years na gagawin mo yung business, ano yung magiging ikaw? Ito yung changes, ito yung maganda mga mentors, no? Nung pag-uwi po namin ng Saudi during 2017, medyo mataba, gwapo-gwapo, maputi pa, no? Pero along the process, okay, dyan yun na makikita yung transformation. And syempre, sa una, hindi kagad mag-i-evolve yan, okay? So dito makikita yung mentors, no? Kung maputi ako before, nung nag-start ako kay I Am Worldwide, diba? Diyan po dumating na umitim, diba? Napuyat, nagutom, tapos po pumayat. Okay, makikita niyo po yung transformation, no? And makikita niyo kung gaano po kayo ka-bless ngayon kasi po yung negosyong gagawin niyo ngayon, hindi niyo na po iisipin kung paano gagawin. Kumbaga, it's already provided and given na ng company, ng mga trainings, ng mga mentors, i-work out niyo na lang po. Okay? So before ito po ako, no, OFW from Saudi Arabia for 7 years. Pero kita niyo po yung itsura ko. Hello? Okay, kung makikita niyo po yung itsura ko rito, no, OFW po ako yan. Pero dugyot po ako, no. Tingnan niyo po, gumagawa ako ng cake, pero ang itsura ko, hindi po mukhang cake decorator. Kasi po sa Saudi, during that time, 3 lang po kaming empleyado dyan. And sobrang napakadami po talagang gawain. Minsan po, nag-iisang duty lang kami, no. So, to cut the long story short, because of this business, malaki po talaga yung transformation. Hindi lang po sa self-development, hindi lang po sa income, but, di ba, kumbaga yung makatulong ka sa ibang tao na hindi mo naman kakilala, pero because of this business, talaga pong sobrang life-changing din. Okay? Unang-una pong magiging natin sa negosyong ginagawa natin, it's all about, di ba, yung personal growth natin. Na which is, di ba, kadalasan, hindi naman totally natin nakukuha sa pagtatrabaho. Kasi kung anong trabaho meron ka before or meron ka ngayon, yung mindset and knowledge na meron ka is nakapaloob lang doon sa trabahong ginagawa mo. Dito po kasi sa negosyong ginagawa natin, dapat sobrang maintindihan mo to, sobrang broad. It's not all about by earning money, it's all about life. Okay, kaya iba't ibang tao po yung makakausap mo rito, bata, matanda, may kapansanan, alam mo yon, may attitude problem. Kumbaga, overall na po, dito ka po talaga huhubugin, dito ka palalalimin, kasi being successful, hindi po talaga madali. Okay, kaya kung anong may pinagdadaanan mo ngayon, sobrang nahihirapan ka, diba? Sobrang napapagod ka. Sa tingin ko kung i-compare po yun sa mga nauna, 'di ba, sa mga kagaya namin, siguro po mas naliles na lang po. Okay? Ayan. So kailangan being independent distributor, talaga pong umaattend ka ng trainings. Paano po mens kung OFW kami? 'Di ba may mga provided naman po tayong trainings from I Am Worldwide na nasa page lang po. Na nasa page lang po. Meron pa pong mga Zoom training, 'di ba, ng I Am Worldwide, ng team natin, ng bawat team nyo po, 'di ba? So kailangan ibabad mo 'yung sarili mo sa negosyo. Kasi for me, kung alam mong siseryosohin mo to, dapat, 'di ba, talagang aralin mo siya from the start na nag-join ka up till the end, na kung saan, kung na-visualize mo yung magiging ikaw, dapat siniseryoso mo to. Kasi ang pinaka-fundamental ng business natin is a knowledge na meron tayo. Kung nakikita nyo po ito, no, yung training office po natin before, sobrang maliit pa. Pero kung titingnan nyo po, dito sa training room, which is, ang speaker po niya si Mentor May, half of it, 'di ba, mga leaders ko po, mga team Bulacan. Ito po, bibilahin ko sa inyo, no, nakita nyo po ito, maliit lang po yung training center, no, or training room. Pero po yung mga leaders ko dito na dinadala ko from Bulacan going to Manila, ito po kami, yung iba dito nakamotor. We're so blessed kasi nandiyan si Mentor Oliver kasi po meron kotse din yan, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16. Tapos kung makikita mo rito, ilan lang ba to? More than 30 plus, 40 plus, pero nakikita nyo, no, ang dami kong bit-bit. And try to imagine, no, kumbaga kung anong sakripisyong ginagawa namin versus sa ginagawa nyo ngayon.
Sa mga OFW, sa mga hindi nakakapunta sa office, 'di ba? Kumbaga ibababad mo na lang yung sarili mo sa training para malaman mo yung negosyo, magamay mo siya, masagot mo yung mga objection kasi dito nakapaloob lahat ng kailangan ng kliyente mo. Product knowledge, 'di ba? Hindi ka makakapagbenta ng products kung hindi mo alam kung paano gamitin, anong mga benefits. Kumbaga kapag hindi mo nasagot yung gusto ng kliyente mo, X ka kagad doon. And also, dito mo makikita yung mga transformation ng mga mentors mo na nagsimula lang din kagaya mo. So kung hindi mo ibababad yung sarili mo sa training, I don't believe na talagang makukuha mo ng mabilis yung resulta mo. Okay? Kasi I do believe no sa mga mentors natin na talagang 'di ba galit na sa kahirapan, pagod na sa trabaho, 'di ba gusto nang makawala doon sa cycle ng buhay na talagang nagro-rotate lang po sila doon sa tulog, gising, trabaho, pasok, tulog, gising, trabaho, pasok, no? So may chance pa po, even matanda ka or may edad ka na, di ba? Or bata ka. Ito po, tingnan nyo, no? Si Mentor Chloe during that time, 11 years old pa lang po yan. Okay, si Mentor Chloe po, pamangkin ko, no? Okay, and hindi naman po lahat dito talaga na natira or naiwan or winork out yung business. So hindi ko lang po alam sa 55 participants na to kung sino yung bibitaw. Ha? Totoo po yung kasabihan, ang matira mayaman po talaga. Talaga po magkakaresulta basta ginagawa mo po yung part mo. Ibinibigay mo yung best mo. Kung alam mong napapagod ka, it because of the business na ginagawa mo, napapagod ka, napupuyat ka, nare-reject ka, di ba? Gusto kong sabihin sa iyo, congratulations kasi nasa tamang proseso ka. Okay? And then at the same time, ayan mga mentors. 'Di ba? Once nakinig ka ng trainings, umating ka ng mentorings, kailangan mong gawin 'to. Application is very important, okay? Kailangan we adapt new learnings. Kumbaga yung adaptation natin kung empleyado ka, kailangan mabago yung mindset mo. 'Di ba? Kailangan dito sa negosyo natin, aralin mo siya ng paulit-ulit, i-master mo siya. Nakikita niyo po yung kami compare po sa inyo before. Ito po ako, 'di ba? Nakahubad, parang mga tambay po, parang wala pong kapupuntahan sa buhay. Pero ang hawak lang po namin yan, pangarap. Wala po kaming resources, wala po kaming internet, cellphone lang, wala kaming magandang bahay, wala kaming masarap na pagkain. Di ba, hindi kami naka-aircon. Diyan lang po kami no, sa liblib na po na yan. Paulit-ulit po namin ginagawa yung business. Hindi rin po kami nagsasawa dahil alam po namin kung saan kami patungo. Dapat ikaw, alam mo rin kung saan ka patungo. And syempre, walang makakapagdikta sa iyo yan, kundi sarili mo lang din. Walang ibang taong makakapagpamotivate sa iyo kundi ikaw at ikaw lang din. Yes, it may be, 'di ba, mamamotivate ka when it comes na madood ka ng trainings, 'di ba, ng mga motivational speaker, pero ang tanong, 'di ba kapag ikaw na lang mag-isa, okay, anong klaseng tao ka? Paano ka mag-isip yung attitude mo? Okay? Kasi pag na-build dito yung attitude mo, doon mabubuo yung character mo. 'Di ba? Yung attitude is how you look at things, 'di ba? Paano mo tingnan yung mga bagay-bagay? For example, 'di ba, na-reject ka. Okay, ano yung outcome mo? Ano yung magiging outcome mo? Ano yung magiging feedback at mararamdaman mo? Ay, grabe pala, ang hirap naman pala ng business na 'to. 'Di ba? Kumbaga kala ko benta-benta lang, kala ko share-share lang, post-post lang, pero sobrang hirap pala. Okay? So dapat dumaan ka sa matinding battleground. Okay, battlefield. Para pagdating mo sa battleground, 'di ba? Kumbaga alam mo nang i-handle unang-una 'yung sarili mo. Yung ginagawa po natin ngayon, it's a preparation. Preparation po ito for the big organization na gusto mong mangyari. Kung gusto mong malaking income, bilisan mong aralin yung business. Bilisan mong humataw. Aralin mo siya ng mabuti at paulit-ulit. Huwag mo siyang pagsawaan. Kasi yan lang din po yung ginawa namin before. Okay, kasi ang nakikita nyo po, no, syempre, ang nakikita nyo po, yung resulta na. Pero hindi nyo po nakikita kung ano po mga pinadaanan. Okay? So ayan, 'di ba? Mentoring and trainings, application, ayan po, 'di ba? Aside sa bahay, ayan, ginagather ko po yung mga leaders natin from Bulacan, and sa ibang area po na talagang nagpupunta po sila. Nagbibigay din po kami ng time. Natatapos po kami madaling araw. We started siguro alas 10 ng gabi, tapos natatapos kami 2 or 3 AM po. Kadalasan po, no, kasi magkakalapit lang naman po kami. Okay? Eh paano men kami po hiwalay-hiwalay? O di attend kayo ng trainings. 'Di ba yung self-initiative nyo na kapag hindi kayo nakapasok sa Zoom, kaya nga po nire-record, 'di ba? Kaya nga po may page, 'di ba? Para at least mababalikan mo. Kaya wala ka po mabiblame dito kapag hindi ka kumita. Kapag nag-quit ka, kapag walang nangyari sa iyo, kapag walang naniwala sa iyo, wala kang i-blame dito kundi sarili mo lang din. Ito po yung process, 'di ba? Nakita niyo po kung ano yung ginagawa namin before. Talagang naglalaan po kami ng time kagaya ng ginagawa nyo ngayon. So hindi lang po namin kayo basta pinapapasok sa Zoom,
'Di ba? Para lang po at least matuto kayo. 'Di ba? Ginagawa po natin 'to para po at least matuto tayong lahat. Okay, tandaan niyo po palagi, negosyo niyo hawak niyo. Kung ano man mangyayari sa negosyo mo, kung kumita ka rito, kung yumaman ka rito, kasalanan mo 'yan. Kung hindi ka kumita rito, kung naging failure ka rito, kasalanan mo rin 'yan. The only reason kung bakit hindi ka magiging successful kapag nag-quit ka. Okay? Ayan. So ayan po tayo mga mentors, no. Nakita niyo naman po rito yung mga pinagdaanan namin. Mentoran po, 'di ba? Our diamond po ng I Am Worldwide, no. Talaga meron po siyang process. So kung ano man po yung pinagdadaanan mo ngayon, enjoy mo lang. Kung nahihirapan ka ngayon, kung nagtatanong ka sa sarili mo, para sa akin ba talaga to? Kung walang naniniwala sa iyo, even family mo, yung loved ones mo, yung asawa mo, yung nanay at tatay mo, ang kailangan mo lang gawin, 'di ba? Maging stick ka. 'Di ba? Kailangan mo talagang paniwalaan kung ano yung na-visualize mo rito. Ikaw yung nakakita, ikaw yung gumagawa, ikaw yung may gusto. So don't depend outside your comfort zone. No, wag kang magde-depend sa kanila. Kung ano man yung sinasabi nila, magbingi-bingihan ka. Maraming kwento diyan, no? 'Di ba? Yung palaka nakalabas ng lungga or nakatalo ng balon, 'di ba? It because bingi pala yung palaka. So dapat ganoon din tayo sa business natin. Kung ano man po yung mga negative thoughts, 'di ba, na naririnig natin, yung mga discouragement, 'di ba? Kasi ayan yung laging makukuha natin sa mga clients, 'di ba? Sa mga warm market mo, sa mga closest friends, 'di ba? Sa family mo. The reason why kung bakit hindi sila naniniwala pa sa iyo ngayon, kung bakit hindi pa sila nagjo-join, 'di ba? Ano ba yung ginagawa mo sa business mo? Seryoso ka ba? Naka-focus ka ba? Or easy go lucky ka lang? Or pabanjing-banjing ka lang? Or okay ka lang ba sa benta-benta? Okay lang ba nakakabenta ka ng products? That's it na ba? That's enough na? Hindi po ganito sa kay I Am Worldwide, no? It's a life-changing opportunity. Pero syempre, magbe-base po yan, magmamatter po yan kung ano po yung ginagawa natin ngayon. Kung ano yung tinatanim mo ngayon, yun yung aanuhin mo sooner or later kapag hindi ka nag-quit. Okay? Tingnan niyo po si Mentor RJ, no? Parang adik-adik pa rito, no? So even kami, kahit iilan lang kami, 'di ba? Talagang ginagawa namin yung business. Kumbaga wala kaming excuses, walang akis sa katawan. Okay? What more kayo pa, 'di ba? Meron kayong magandang bahay, 'di ba? Siguro majority dito sa ano na to, no, sa Zoom na to, may magandang bahay, may magandang internet connection, merong resources, merong pera, kumakain ng masarap. Anong reason para hindi mo 'to magawa? Kasi mens OFW lang ako eh. Bakit meron pong mga OFW na nagiging successful? Bakit meron pong mga OFW na umuwi ng Pilipinas nagpo for good because of I Am Worldwide? 'Di ba? Kumbaga, it's all in the mind. Okay, kung ano yung lagi naiisip natin, 'di ba? Kumbaga i-change na natin yung mga negative thoughts. Kung ano yung mga negative thoughts na naiisip mo, 'di ba? Magte-turn yan into action. Pag negative yung naiisip mo, 'di ba? Yung magiging action mo negative and also the result will follow. It's also negative. So mas maganda isipin na po natin yung mga positive, 'di ba? Na magagandang bagay. Kumbaga kung may mga negative na dumarating sa atin, i-twist po natin into positive para po at least yung outcome positive din. Okay? So ayan, 'di ba? Sa mga hindi marunong pa mag-IBP, sa mga nagpapa-IBP pa, sa mga alam niyo 'yon, naghihirapan pa mag-IBP, dapat ngayon pa lang inaaral niyo po 'yan. Okay, ang pag-IBP po, ang business presentation, merong formal, meron pong yung shortcut, yung ginagawa po natin, no? Maaaral po 'yan kahit isang linggo, kaya po 'yan. Sa papanong paraan, Mentor Ryan, pakinggan mo siya, aralin mo siya ng paulit-ulit. Kami po dati ang ginagawa namin, nanonood po kami ng YouTube ng presentation. Inaaral namin, pinapakinggan namin ng paulit-ulit. Inaaral namin, pinapakinggan namin ng paulit-ulit, then apply. Okay? Wala pong reason para hindi po natin magawa kung ano man yung nagagawa ng ibang tao. Kung ano man yung nagagawa ng ibang mentors, bago man or luma. Ito po, no, nung pag-attend ng trainings, ito na po yung mga application. Ayan, no, kung saan-saan po kami nagpupunta, nakamotor lang po kami niyan. Ito po, hindi ko po talaga makakalimutan to. Itong araw na to, itong picture na to, ito po yung talagang na-push ako ng mentor ko. Okay? Kasi nga, hindi ko pa inaaral. 6 months na ako or 7 months. Inaaral ko siya pero hindi ko ina-apply. Wala akong self-confidence kasi nga, hindi malalim yung knowledge ko. Okay, sabi ko, Mentor Jean. Ito po si Mentor Jean, no? Our mother, Mentor Blast, no? Mentor Jean, baba po kayo rito sa Bulacan. Unstoppable pala, sorry. Okay. Mentor Jean, baba po kayo dito sa Bulacan kasi po meron po tayong big market or big fish. Ito po yung mga kinausap namin. Okay? Bumaba naman sila. Okay? Bumaba naman sila. Kaya lang, ang nangyari, ito, kasama ba akong mga ano rito? Wala pa sila Mentor Nika, no? Si Oliver lang, Mentor Oliver na. So, nung pumunta po kami rito, before kami magpunta, sabi ni Mentor Jean, Mentor Ryan, ikaw mag-talk.
ang mentor natin, di ba, hindi po tayo makakapagsinungaling diyan. Yung tipong papunta ka pa lang, nakailang balik na sila. Alam niyo po, sabi ko, Mens, magpapadala pa po ako sa LBC mamaya. Hindi, okay lang. Kahit pagkatapos na lang ng IBP mo. Mens, kasi po, kailangan na po yung products. Kailangan, urgent na po siya. Hindi, sige, padala mo na lang kay JJ. So, wala akong reason para tumanggi. Diba? So, no choice. Yes, mentor attitude. Hindi po ginawa ni Mentor Jin yung para mapahiya ko. Ginawa ni Mentor Jin yung para po lumabas yung potential ko at tumaas po yung self-confidence ko. Ang nangyari, kita niyo po, itong mga tao na to hindi ko naman kakilala, yung mga ipepresentan. Ano pong itsura ko? Naka-bad boy. Nakaganon po ako ng sombrero, naka-stepin lang po ako diyan, tapos magpe-present ka ng opportunity. Sasabihin mo maganda yung negosyo, 'di ba? Sasabihin mo mababago yung buhay nila, pero yung looks mo, 'di ba? Yung looks mo kakaiba. Nakita niyo po yung transformation mga mentors, 'di ba? Pakita ko lang, no. I-slide ko lang saglit ito. Ito po, no. Yung nag-start po kami kay Arm Worldwide, medyo mataba, medyo maputi, medyo gwapo-gwapo. Pero along the way, along the process, nakita niyo po yung transformation. Imbis na tumaas, bumaba, pumayat, umitim, alam mo yun, tipong walang kinakain, di ba? Tipong talagang sobrang naiinitan. Di ba? So, yun po sinasabi ko na sobrang blessed nyo po ngayon kasi po hindi nyo na po pagdadaanan yung mga pinagdaanan namin before. Bakit? Kasi ang ibibigay na lang po namin yung mga effective ways. Hindi na po yung mga wrongdoings. Kumbaga, wala pang shortcut to success pero merong mas mabilis na daan para makuha mo yung resulta. Meron po bang meron po bang makakaalam dito paano mo makukuha yung resulta? Okay. Sige po, wala pang shortcut to success pero po merong easiest route. May mas madaling daan para mas makuha mo yung mabilis na resulta. Ako na pong sasagot, no? Mag-yes mentor attitude ka lang. Hindi mo na kailangan mag-reinvent ng wheel. Di ba? Mag-yes ka lang sa mentor mo kung ano yung ipapagawa niya sa'yo kasi wala po yung ibibigay sa inyo, di ba? Na maling paraan para mapahamak ka or mapahiya ka. Yung mga ibinibigay po ng mga mentors nyo, ng mga trainings, ng mga top mentors, it's already, di ba, yung proven and tested, di ba, na ginagawa nila. So kung hindi mo siya susundin, possible, di ba, magiging on and off yung resulta mo, tatagal yung resulta mo kasi nga hindi ka nag-yes mentor attitude. Kahit hindi mo maintindihan ngayon, sundin mo lang yung mentor mo. Ano yun? Ano yun? Pakipatay. Ano yun? Ayan. So, very important po talaga mentors, no? Ayan, nung umattend kami ng trainings, na-apply na po namin. Yung during that time, ito po, no, nung na-push po ako rito, diyan na po lumakas loob ko na magpunta po kung saan-saan. Ayan, mag-share, tapos po mag-present sa iba't ibang lugar po, iba't ibang province. Nakamotor lang po ako niyan. Okay? Ayan po, makikita nyo rito, no, walang arte. 'Di ba, kahit sa bahay, kahit ganitong area, basta tao na may pangarap, basta tao na may pangangailangan when it comes sa health. 'Di ba? And sa opportunity, presentan mo. Okay, dito po mukha ako magician, no? Yung tipong parang may kalapati pong lalabas dito sa dalawang no? sa kote, no? Kumbaga hindi pa po talaga tayo totally knowledgeable niyan. Medyo malakas lang po yung loob natin yan. At the same time, ayan po yung ginagawa namin, no? Araw-araw na trainings, araw-araw na mentorings, baliwan lang po kami. Yung tipong akala po namin na walang mangyayari, pero nga po, 'di ba? Si Lord kasi nakikita kung ano yung ginagawa natin. What matters most dito is kung ano yung ginagawa mo ngayon. Kung gaano yung desire ng puso mo na makuha yung resultang gusto mo. Hindi lang para sa pamilya mo, bagkus para sa mga taong nagtiwala sa iyo. Dapat yun yung maramdaman natin, yun yung intention natin, yung pureness ng intention natin na matulungan yung mga taong nagtiwala sa atin. And syempre, sa 58 participants na to, yun din po yung ginagawa nyo. Preparation po ito para po sa malaking organization na gusto nyo. Lagi po natin gusto nang magkaroon ng malaking organization, pero the moment na binigyan tayo ng mga tao, kadalasan hindi naman po natin nahahandle lahat. Yes, totoo yun. Pero kapag po kasi nagawa mo ng tama yung negosyo, for example, isa pa lang yung tao mo, dalawa pa lang tao mo, 10 pa lang yung tao mo, mabababaan mo pa yan eh. 'Di ba? Mabababaan mo pa yan eh. So kailangan ibuhos mo na, i-all out mo na kung anong alam mo, ipasa mo sa kanila para in the end of the day, 'di ba, ma-leverage ka na, ma-duplicate ka na. Kagaya ng ginagawa ni Mentor na Yumi, kagaya ng ginagawa namin. 'Di ba, medyo may organization na po, pero still, 'di ba, nagdi-DR pa rin po kami, nagma-prospect pa rin po kami, nagte-trainings pa rin po kami, nagpe-present pa rin po kami. Kung kami pong mga medyo may resulta na, ginagawa pa rin po yung mga bagay na to, what more pa po kayo?
Tama? Dapat ginagawa din po natin yun. Okay? Ayan. 3-pit rule. 'Di ba sa mga OFW diyan, sa mga bago dito, ito po yung ginagawa namin, no. 3-pit rule. Yung tipong hindi mo kakilala pero kakausapin mo, bibigyan mo ng flyers, o-opera mo ng products, 'di ba? Aalokin mo ng business. Okay, yan po yung process na ginagawa namin. Na which is sa tingin ko yung iba hindi na nagagawa. Okay? Ayan, no. Yung tipong kahit bumili ka lang ng buko, 'di ba? Sinishare mo yung products, bakit? Kasi proud ka. 'Di ba? Kasi alam mo makakatulong, hindi bagkus para pagkakitaan siya, kasi alam mong matutulungan siya. Okay, kailangan yun yung maging mindset natin. Tutulungan kita versus pagkakaperahan kita. Kung yun yung magiging intention mo, 'di ba? Yung pureness ng mind mo at ng heart mo na matulungan yung tao na yun, God will provide. God will provide. Maniwala po kay mga mentors, no? Gawin lang po natin yung best natin, kahit alam natin nahihirapan natin, napapagod tayo, napupuyat tayo, o nare-reject tayo, tuloy-tuloy lang. 'Di ba? Wala naman pong ibang dapat gawin kundi magtuloy-tuloy ka lang. Kagaya sa trabahong ginagawa mo, ilang years ka na ba diyan? 'Di ba? Tuloy-tuloy ka lang din naman eh. Kasi alam mo kapag nag-quit ka, wala kang sasahurin. Ganon din po kaya I'm worldwide. Kailangan mo magtuloy-tuloy pero malaki po yung difference. Pag nagtuloy-tuloy ka, 3 to 5 years from now, iba po yung mangyayari. Magkakaroon ka po ng passive income. When you say passive income, kahit wala ka na pong ginagawa, kumikita ka basta aralin mo yung business, i-duplicate mo yung mga leaders mo, tutukan mo, turuan mo, tulungan mo. 'Di ba? Kailangan all-out support. Magkaiba kung medyo matagal ka na sa work, 20 years, 25 years, half of your life nagtatrabaho ka. Dito kay IM Worldwide, iba. Kailangan maintindihan mo lang na yung 3 to 5 years kapag nilagay mo rito, iba yung resultang makukuha mo. Pwede mo nang makuha yung time and financial freedom. So kung 2 taon ka ngayon, 4 na taon ka ngayon, months old ka pa lang ngayon, sabi ni Mentor Ryan, 3 to 5 years lang naman daw muna. Hindi lang kumbaga muna kasi yung 3 to 5 years ngayon, ayun yung nakabuild ka na ng momentum. Okay, ang kumpanya po natin 6 years pa lang. Okay? Pero po, 'di ba, si Mentor Naomi kahit papaano passive income, time and financial freedom, hawak niya na. So what more ka pa kung gagawin mo yung tamang proseso? Okay? Pagdaanan niyo lang po yung lahat ng hirap, no? Mas maganda lang madaanan niyo po yung sobrang napakahirap na daan. Kailangan mapagod ka na to the point na parang gusto mo na mag-quit. Pero afterwards, 'di ba, yung rewards niya sobrang sarap. Okay, kung hindi ka nahihirapan, it may be hindi ka pa serious sa business. 'Di ba? Kaya mong sagutin 'to, no? Ano na ba 'yung pinakamahirap na pinagdaanan mo sa negosyo? Nako, pag wala pa, medyo matagal na na. Even po kami, nag-i-start pa lang po. Even nag-i-start pa lang din ngayon. Even si Mentor Naomi, nag-i-start pa lang din yan. Being diamond, sobrang malaki rin po yung responsibility at obligation. Pero ang maganda po dyan, meron na po yung mga sundalo na kaya pong ipaglaban, 'di ba, yung kanyang trono. What more ka pa kung nagsisimula ka pa lang? Masasagot niyo po yan. Reflection ng bawat ginagawa natin. Yung resultang meron tayo ngayon. Maliit ang income mo, wala kang benta, nahihirapan ka, hindi mo alam yung business, it because ikaw yung gumagawa niyan. Hindi ang mentor mo, hindi si IM Worldwide. No question about our company, our products, our mentors, our trainees. Walang question dyan, no? Hindi mo na rin dapat questionin kung magiging successful ka rito. Ang dapat mo na lang itanong, kailan ka magiging successful? Sabi ka ni Mentor Daryl kahapon, no? Meron tayong isang produkto at kumpanyang ginagawa. Kung ano yung ginagawa nila, kaya mo din gawin. So anong reason para hindi ka maging successful? May mga naging successful hindi na question yan. Hindi lang 10, hindi lang 100, sobrang napakadami na. Hindi na tanong kung magiging successful ka. Ang tanong rito, kailan ka magiging successful? Okay? Nagigets mga mentors? Ayan, nung nag-start tayo ng mga challenges. Actually, nung nag-start ako kay IM Worldwide, meron akong kotse. Okay? Kaya po nakakapagdala tayo ng mga leaders po sa Manila dahil meron tayong kotse. It happened na napabayaan natin yung business, hindi natin sineryoso, nabatak. Nabatak yung kotse. Kaya bumagsak po tayo sa pagmumotor. Nung moment po na nabatak yung kotse ko, parang ayoko na. Unang-una, bakit? 'Di ba? Nag-IBP na po ako sa Balubad, doon po sa lugar namin, nag-gathered na ako ng mga tao doon. Sabi namin, maganda yung business, kumikita kami, 'di ba? Maganda yung products. Tapos makikita po nila nabatak yung kotse ko. Ano magiging thinking ko? Ano magiging thinking nila? Ay, sabi niya maganda yung business pero bakit nabatak yung kotse niya? Nakakahiya on my part. Kasi ang yabang mo mag-share ng mag-share na ito yung kinikita mo, maganda yung compensation plan, may mga unlimited bonuses. Eh bakit nabatak yung kotse mo? It because sa kapabayaan ko.
wala akong dapat i-blame doon. Yun yung topic sa akin. Nung point na nabatak yung kotse ko, yun din po yung nag-away kami ng asawa ko. Kasi OFW pa siya noon eh. Diba? Nabatak yung kotse, kumbaga yung po yung na-provide namin being OFW dahil sa hindi nahulugan, dahil sa negosyo na to, nabatak siya. Okay, bumalik ako sa pagmumotor. That time, parang ayoko na. Kasi nahihiya ako eh. Pag pupunta ako ng office, ganyan yung aurahan ko. Okay? May dala kang products. Ito, mukha kang Hagardo Versosa rito, no? Di ba sinong maniniwala sa yung payaman kung nabata kotse mo, kung hindi ka kumikita? Wala. Pero anong pinaniwalaan ko? Yung sarili ko, na kahit mangyari man sa akin to, kaya kong bumalik. Di ba? Kaya kong gawin kung ano yung kaya nilang gawin. Kailangan mo lang maging matapang sa buhay. Okay? Walang ibang tao makakapag-push sa'yo rito, kundi sarili mo lang din. 'Di ba? Anong hugot mo? Anong deepest why mo? Anong gusto mo mangyari sa buhay mo? Comfort ka na ba? Okay ka na ba sa sahod na meron ka ngayon? Sa buhay na meron ka ngayon? Tandaan po natin, 'di ba? Wala po tayong control, 'di ba? Kapag nagtatrabaho tayo. Hindi po natin alam kung ano pa yung mangyayari at darating sa buhay natin, 'di ba? Yung pandemic na yun, hindi naman po natin control 'yan. Hindi natin alam, hindi natin anticipate na mangyayari. Ano pa ba yung mga pwedeng mangyari sa buhay natin? Ang kaya lang po natin kontrolin kung ano yung magiging tayo. 'Di ba sa kasalukuyan. Okay? Napatakan ng kotse, pag nagpupunta po kami ng office, eto po no, EDSA po, minumotor ko. Malakas kasi loob ko eh. Ayoko na maghirap eh. Galit na ako sa kahirapan eh, 'di ba? So nagmumotor kami, ito po yung kapatid ko before, pero ngayon, 'di ba, Lilo siya. So hindi po talaga sasabay kahit yung family mo. Okay, nagmumotor kami, nasisiraan. Ayan po kapag nagpupunta tayo sa office. 'Di ba? Yan po yung mga pinagdadaanan namin ng Mentor Daryl, yung mga Team Bulacan, 'di ba? So mas blessed kayo ngayon. Okay lang po ba paki-type I am blessed? 'Di ba kung i-compare niyo po yung sarili niyo versus sa amin before, naku po, 'di ba? Kagaya ng sabi ko kanina, kung hindi ka pa nahihirapan sa negosyong ginagawa mo, marami pa tayong pagdadaanan. Marami ka pang pagdadaanan, marami pang test na ibibigay si Lord para ma-overcome mo or makuha mo yung reward na gusto mong makuha. So kung ngayon okay ka pa, nakakapagbenta ka pa, ito po mga mentors, advance po, ano sasabihin ko sa inyo. Kung malakas ka magbenta ngayon, darating po yung time mawawalan ka ng benta. Okay? Kung malakas ka mag-DR ngayon, darating sa point mawawalan ka ng DR. Totoo po ito, cycle po ito mga mentors. 'Di ba? Test po ito, 'di ba? Test po ito sa atin na kung saan ano yung magiging attitude natin doon po sa ibibigay sa ating scenario. Okay? Ano ba sabihin mo, balik na lang ako sa pagtatrabaho ko? Kasi kumikita naman ako dito, no? Okay naman, gamay ko na tong trabaho ko, okay naman yung sahod ko. Or, ay hindi, okay lang to. Ilalaban ko to kasi na-attend ko yung mga training. Sabi ni Mentor Ryan, pagdadaanan daw talaga to. Ang galing po ng mga trainings, no? Advance pong sinasabi sa inyo yung mga hindi nyo naman pinagdadaanan, pero alam niyo na kung anong solusyon. Yun po yung importance ng training. Hindi lang po paulit-ulit, hindi lang po sinabi na ni Mentor Daryl, sinabi na ni Mentor Naomi, tapos sinabi ko pa, syempre po para at least po, maano natin, ma-master natin. Kumbaga, ma-sink in sa utak natin na talagang ito yung process na gagawin natin, na pagdadaanan natin. Okay? Ayan. So, ayan po mga mentors, no, dahil wala tayong kotse, yung lugar po namin, no, gubat po yan. Kumbaga 3 bahay lang po kami sa loob. Sobrang napakaputik. Tingnan niyo po, wala akong bota, no, plastic lang po yung suot-suot ko. Dinadala po namin yung products sa labas, galing po dun sa papunta sa loob. Eh ngayon po mga mentors, 'di ba, sa mga nagpapa-process, akala niyo po madali. Mahirap po talaga mga mentors. Yung pumila ka lang, alam niyo po mga mentors, 'di ba, kapag nagpa-process po tayo sa mga mentors natin, which is, 'di ba, yung tinutulungan nila tayo. Pagpila pa lang po, no, kakain na po ng kalahating araw. 'Di ba? The moment na nag-prepare ka at nagpunta ka sa office para i-transact at i-process yung mga transaction, yung mga PINs nyo, natin, 'di ba? Kumbaga half, 'di ba, ng araw nakakain. 8 hours, 10 hours, tumatagal po kami sa office talaga ng ganun. 'Di ba? Hindi na nakakapagtanghalian, nalilate na rin po ang hapunan, pero wala po kayong naririnig, 'di ba? Sa amin. Kumbaga po, tandaan niyo magiging mentor din kayo. Okay? Kung nagpapatok ka ngayon, nagpapa-IBP ka ngayon, 'di ba? Kung nagpapa-transact ka ngayon, 'di ba, kung wala ka pang hinahandle na organization ngayon,
Susunod, ikaw naman yun. Magtotok ka rin, magtatransact ka rin, hahandle ka rin ng organization. Okay? Kaya be grateful sa mga mentor natin. Tama? Kagaya ng sabi ni Mentor Daryl kahapon, ang mentor mo, bonus na lang na tinutulungan ka. Okay? Then ang mentor mo, hindi lang din po ikaw, di ba, yung inaasikaso, sobrang napakadami po niyan. Okay? Kaya po kailangan, di ba, ang mentor natin, maging grateful tayo sa kanila dahil na kung hindi dahil sa kanila, wala po tayo dito ngayon. At the same time, kung hindi dahil sa kanila, hindi po mapaprocess yung mga transaction natin. Okay? And ito po, no, sa Bulacan po, dito lang po ako nakatira. Promise po, hindi po yan joke time. More than 1 year po ako dyan. Hindi po siya joke time. No? Dyan po kami nag-start nila mentor. Pag bumababa sila mentor Ro and mentor Hannah dyan, mentor Lilibel, talaga pong dyan kami natutulog. Okay? So ako po, more than 1 year po ako natutulog dyan. Kasi po ang bahay namin, maliit lang din, kubo lang din, sira-sira lang din. No? So ako po yung nag-sacrifice na dito po matulog. Bumagyo, umulan, dyan po ako. Alam po ni Mentor Nika, nakatulog din po si Mentor Nika dyan, si Mentor Wilfred, Mentor Daryl. Dyan po ako nagme-mentoring. Okay? So, pag ikumpara natin, ano yung ikaw ngayon sa kami before? Ang laki po ng difference, di ba? So, wala kaming artist sa negosyo kasi alam po namin kung saan kami papunta. Di ba? Kung ano yung mangyayari sa amin. Dapat ma-visualize nyo po yung kahit sa mga bago, no? Visualize the end before you begin. Dapat alam mo na yung magiging ikaw. Wag mo nang tanongin sarili mo, magiging successful ka ba? Yes, it's all for us na magiging successful tayo, pero it's all depend on the mindset na meron ka and attitude kung paano mo titingnan yung mga bagay-bagay. Baka mamaya mahirapan ka lang, ma-reject ka lang, tapos may nangako sa'yo na bibili, mag-join, tapos hindi nag-join. Baka mamaya may mag-join sa'yo, tapos nag-join sa iba. Ano yung magiging outcome mo? Ano yung magiging emotion? Diba? So, kailangan maging matatag ka rito. And through challenges, mga obstacle na yan, diba? In or out the business, talaga pong dito papatibayin ka. Papatatagin ka. Papahabain yung pasensya mo at papalalimin yung understanding mo sa business. Hindi lang po pang extra income yung business natin. Hindi lang po, 'di ba? Kahit part-time mo 'tong ginagawa, no? Marami pong OFW na kumikita ng milyon. Hindi lang po sa team natin. 'Di ba? Sa buong team ng I Am Worldwide, marami pong mga OFW ang kumikita ng milyon. 'Di ba? So kailangan seryosohin mo 'to. Ngayon na. The power of now. Okay? Tigilan na po natin or iset aside na po natin yung maya na habit. Maya ko na lang gagawin. Even yung pag-post. Alam niyo po ba mga mentors? Mostly or probably, di ba, ang mga hindi natin nagagawa is yung mga basic. Ano yung mga basic mga mentors? Hindi po tayo participative sa GC. Okay? Isama ko lang din po ito, no? Ito yung mga mostly na mga basics na hindi natin ginagawa. Okay? Hindi ka po active and participative. 'Di ba? Sa GC mo. Ouch. I know marami po rito yung ganon. 'Di ba? Ouch. Tandaan nyo, magkakaroon din kayo ng sariling GC na kung saan, 'di ba, kapag nagkaroon kayo ng sariling organization at ikaw lang yung active, ano yung mararamdaman mo? Yung tipong nagbibigay ka ng motivation, 'di ba? Ng mga motivation coach, mga result, mga testimony, 'di ba, sa negosyong ginagawa natin? Tapos yung mga leaders mo, sin zone lang. Huwag kang magtaka. Kasi nga, sin zone ka lang din. Di ba dapat ngayon pa lang, umpisa na po natin ng tama yung business. Madali lang naman po mag-amazing morning sa GC natin. Di ba? Madaling sumagot. Kung may nagtanong, alam mo na may sagutin mo. Di ba kailangan po natin maging active and participative. Kung ang mindset mo rito is long-term mindset, long-term business, kailangan po enjoy and love the process. Sa GC pa lang po magsisimula yan, no? Parang sa loob ng bahay. Diba? Kumbaga, kung ano yung ginagawa mo sa bahay mo, diba, kailangan ma-apply mo rin dito. Okay? Kasi very important po yung mentors to what monkey see, monkey do. Kung ikaw yung nagdala sa kanila sa business at nakikita ka nila na yung mentor ko, hindi naman active. Sinson lang din naman. O so gagayahin niya din. O paano na yung magiging GC nyo? Diba? Puro ano yon? Ano tawag doon? Puro tertiary. Nakaganon lang, di ba? Walang reaction kahit gulatin. Okay? So doon pa lang po mga mentors, no? Kailangan natin maging active sa GC at the same time, mag-post po tayo everyday. Kasi kapag hindi natin ginawa yan, mauunahan tayo ng iba. Yung market mo, yung kakilala mo, market na ng iba. Si I Am Worldwide, booming and expanding. Di ba? Kumbaga, papasukin na tayo ng mga celebrities. Kailangan sumabay tayo sa kanila.
Bakit? Kasi yung kakilala mo, hindi naman nila kakilala. Kapag nakita nila nagla-live selling yan, nagpo-post siya ng barley, ayun yung gusto ko maging mentor. Ayoko dito sa ganito kasi ang pangit ng attitude. Kasi wala namang pinapakita na katunayan na kumikita siya or maganda yung business na ginagawa niya. Okay? Kailangan maging mindful kayo mga mentors, no? Kasi totoo yun, di ba? Kung anong klaseng tao ka, doon ka magugustuhan ng mga taong kakilala mo at hindi mo kakilala. So kung meron pa po tayong mga something na medyo attitude problem na dapat baguhin sa sarili natin, which is kayo nakakaalam nun, kung maldita ka, hindi ka approachable or something, alam niyo yun, may mga dapat baguhin sa atin, baguhin na po natin, mentors. Okay? Ayan, i-share ko lang din po ito, no? Ito po, sabi ko nga po sa inyo, sa 10 po ako, no? Gusto ko lang po i-ano sa inyo to, i-share sa inyo to. 2021 po ito eh. Okay? Amazing morning to everyone. So, this is Mentor Ryan. So, gusto ko lang mag-share sa inyo before, hindi pala before, after. Tama, before. And before ko i-dispose tong aking munting tahanan, no? Yung aking naging munting silungan nang dumating yung aking kapatid. So, itong tent na to is more than 3 years ko nang kasama, no? And dito ako nag-mentoring, dito ako nagtatalks. And as of this moment, sira-sira na siya. And guys, sira na yung pinto. Butas na yung dito sa gilid. Ang dami niya ng tagpe. Ayan, ang dami niya ng tagpe. So, butas na siya rito. Ayan. So, naisipan ko na siyang palitan. Okay, eventually naisipan ko na siyang palitan. Kasi yun nga, umuulan na rin naman, di ba? And meron akong kasamang isang leaders natin from Caloocan. At least nakita niya and na-witness niya na dito pa natutulog si Mentor Ryan. Actually, more than 1 year na ako nandito, no? So, ayan, kung titingnan nyo guys, ito po yung aking higaan. Okay? And ito pa si Mentor dyan. Welcome sa Maliit Naming Barong-Barong. Ayan guys, no? Malapit na magpaalam. Yes. Actually, ilang months na lang naman yung nabibilang para mag-stay ako rito kasi darating yung asawa ko and mag-for good na kami or lilipit kami ng tira sa may Taguig kasama si Mentor dyan. Okay. Coming soon. Yes, coming soon. So, ayan, guys, tingnan niyo po kung ano yung status ng buhay ni Mentor Ryan during na nag-network siya, di ba? Pero tomorrow, i-dispose ko na siya or tatanggalin ko na siya kasi sold out na siya. Grabe, 2017, kasama ko pa dito si Mentor Roan, Mentor Hannah, Mentor Lilibel na natutulog. Okay, dito sa tenta to nung nag-start kami mag-business or mag-network marketing kay Worldwide. So sobrang sobrang sulit na rin, 'di ba? Kumbaga ang dami ng pinagdaan ng bagyo. Grabe guys, ilang bagyo na dumaan pero still nakatayo pa rin. Still nakatayo pa rin kahit tagpi-tagpi na yung aking higaan. Okay. Napaka-memorable nitong tent na to kay Mentor Ryan. Sobrang memorable. Even meron kaming bahay or tulugan dito sa may bahay namin. And as of me kasi, ayun, binigay ko na siya sa kapatid ko yung kwarto ko. So talaga ako yung nag-sacrifice para mangyari ito. Pero that's okay lang naman. No? So, sabi nga, provided naman lahat ng ating mga tinugos, diba? Yung hinihiling, pinag-pray. Basta i-workout mo lang siya and do the action, diba? So ayun, paalam na sa'yo, Tent, no? Salamat sa mga memorable. Dinala sa beach, diba? Kasama yan sa beach, kasama sa mga hiking, kasama everywhere. Okay? Bukas, bago na yung tent ko. Papakita ko sa inyo bukas yung itatayo ko tent. Itong tent na to is good for mga 6 to 8 person. More than, men. More than. Pero pag natulog patayo, nakaganon patayo na lang. Nabili ko kanina mga 5 person or 4 person. Mga ganun na. Pero okay na rin. So, yun lang guys, no? So, kita tayo on top. Diba? Kumbaga, okay lang yan kung ikaw, diba, nararanasan mo yung mga problema, yung mga pagod, hirap, puyat, diba? Yung wala kang pera, wala kang income, wala kang DRs, diba? Kumbaga, in short, yung talagang dumating sa point na sobrang hirap, pagod to the quitting moment na gusto mo nang sumuka. Pero ito lang ang may advice ko sa'yo, no? Never quit. Okay? Kasi walang naging successful kahit saang
aspeto ng buhay, sa relationship man yan, sa business man yan, sa pag-aaral man yan, sa lahat ng aspect of life, kapag nag-quit ka, talo ka. So same with network marketing, kailangan mo lang is magpatuloy at magtuloy-tuloy-tuloy para abutin yung pangarap mo. Okay, with that? Okay? Hindi ko na patatagalan kasi mamaya may talk pa ako 5 p.m. Yes. here in the Philippines. Ano ka sa Canada? Around. Basta ganun. Basta 5 a.m. dito. Canada ito ko mamaya. So yun lang guys. No? Thank you Lord and had an amazing morning to everyone. And this is Mentor Ryan. And I'm Mentor Danilo. And we are I Am Worldwide. Bye-bye! Ayan, mentors, no? Nakita niyo po kung gaano kayo ka-bless compare po sa amin before, compare po sa akin before. 'Di ba? Talagang alam niyo 'yon, kailangan mo lang talagang maintindihan kung ano yung ginagawa mo, mahalin kung ano yung negosyong hawak mo, 'di ba? Kumbaga mag-all out ka na. Kumbaga tigil i-set aside na po natin yung yung mga bagay na hindi pa makakatulong sa business natin ngayon. Kumbaga mag-delayed gratification ka muna. I know, and ako pinagdaanan ko rin po to, Netflix, YouTube, TikTok, talaga po nag-uubos po ako ng oras dyan before, no? Pero naintindihan ko na malaking kain na oras at the same time nakakaabala po talaga sa business. Kumbaga laser focus ka lang muna ngayon. Kasi kung ano yung ginagawa mo ngayon, kung tinatanim mo ngayon, hindi mo madadaya yan. Kung ano yung resulta meron ka ngayon, dahil yan sa ginawa mo kahapon. Okay? Kailangan maging seryoso tayo, mahalin po natin yung business, yung mga mentors natin, 'di ba? I-share po natin yung products, 'di ba? Kumbaga aralin natin yung business kasi in that way, talaga po mapapabilis yung resulta natin. Okay? Amazing. Ayan. So ito po no, decide to start. Okay? In life you will take chances. Some will be good, some will be bad. You'll never know until you try. Sabi nga po rito no, anyone can say you can, but only you decide if they are right. 'Di ba? Marami nagsasabi sa atin, hindi mo kaya yan. Sila lang may kaya niyan, yung magagaling lang. 'Di ba? Yung mga magagaling lang at the same time, hindi mo naman din yan eh. Kahit ikaw sinasabi mo sa sarili ko, hindi ko kaya ito, hindi ko naman din ito, hindi ako magaling magbenta. Okay? Masasabi lang po nila na tama sila kapag pinatunayan po natin. 'Di ba? Yung mga nagda-down sa atin, yung mga nagsasabi sa atin hindi mo kaya yan, magiging tama sila kapag pinatunayan mo na tama sila. Okay? Pero magiging mali yung expectation nila kapag pinatunayan mo na kaya mo to. Kahit hindi ka magaling sa field na to, gagaling ka. In what way? 'Di ba? Kailangan aralin mo siya ng tuloy-tuloy. Huwag mo siyang pagsawaan. 'Di ba? Habang inaaral mo siya, apply mo siya. Kasi marami pong ganyan sa labas. Even po tayo yung mga bago ngayon, yung mga bago ngayon na nagjo-join. 'Di ba? Syempre kapag nag-share ka ng products ng business, una hindi naman kagad nagjo-join yan eh. Hindi kagad bumibili yan. Kasi nga ang tinitingnan nila kung ano yung mababago sa iyo, kung ano yung ikaw. Unang-una personality, personal growth. 'Di ba? Kailangan ma-change po natin yan. Kailangan patunayan natin sa kanila na in this kind of business, tutulungan natin sila. Tayo may hawak ng susi ng products para gumaling sila. Tayo may hawak ng opportunity para mabago yung buhay nila at madagdagan sila ng another source of income. Yun dapat yung maramdaman ng kliyente natin. Okay? Hindi yung pag nag-o-offer tayo, push ng higher package, push ng products, kahit nagbibigay tayo ng mga false information para lang mabilan tayo, ramdam ng kliyente natin yan. And ikaw din, ganun ka nung una. 'Di ba sa 62 participants na to, ano ba yung naging feeling mo nung ini-operate ka ng mentor? Naging feeling mo ba na gagaling ka talaga sa products kasi knowledgeable siya nung shinare sa iyo? 'Di ba naintindihan mo yung binibigay niyang benefits do sa produktong tinatanong mo? Nakita mo ba o naramdaman mo ba na sa negosyong ginagawa namin at in-offer sa iyo, naramdaman mo ba nakikita ka rin at magagawa mo rin? 'Di ba? Dapat ganun yung ibigay po natin sa mga client natin. Okay? So the reason why kung bakit hindi sila nagjo-join, it because wala pa pong nakikitang changes sa atin. Okay? Ayan, at the same time, no, learn the business as fast as you can. Okay? Aralin yung negosyo, 'di ba, sa abot ng bilis na makakaya mo. Pwedeng mabagal, tuloy-tuloy, pwedeng mabilis, mas maganda, tapos tuloy-tuloy. Huwag nang on and off, atin ng trainings, tapos bukas hindi. Apply ngayon, tapos bukas hindi. Di ba yung resulta mo on and off din. Kailangan i-adapt mo yung mga new changes dito kung empleyado ka, OFW ka. Ito po kasi yung mga bago na hindi mo ginagawa. Itong network marketing, kung bago ka po rito, ito po yung mga new sa buhay mo. Di ba magbebenta-benta ka, magpo-post ka, kakausap ka na hindi mo kakilala, marireject ka, masasaktan ka, mahihirapan ka, okay ka naman sa trabahong ginagawa mo, malaki naman yung sahod mo, kaya lang ang tanong hanggang kailan? Ito kasi negosyong ginagawa natin, long term to. Lifetime. 'Di ba? Oo nga, meron ka malaking sahod.
magandang posisyon. Pero ang tanong, kailan? At the same time, after retirement mo, maipapasa mo ba yun sa anak mo? Syempre hindi. Dapat maging broad at malawak yung isip natin na yung negosyo natin, pwede natin ipasa to sa mga anak natin. Okay? At the same time, 'di ba? Adapt new changes. 'Di ba? Yung pag-amazing morning, pagpo-post, pag-my day, 'di ba? Pakikipag-associate sa ibang tao, sa mga mentors. The reason why kung bakit hindi ka napapansin ng mentor mo, kasi nga hindi ka nakikipag-associate, hindi ka nakikipag-communicate. Once na naging leader ka, 'di ba? Yung bagong pasok ka, message mo yung mentor mo, "Mens, ano pa yung mga dapat kong gawin? Ano po ba yung mga next kong gagawin?" And syempre, being a mentor, dapat ganun ka din. "Mens, dapat ganito yung gawin mo, ito dapat yung anin mo, bigyan mo ako ng time, blah blah blah." Dapat mutual lang din, okay? Dapat equal lang din. Para at least yung negosyo natin mas bumibilis, mas gumagaan, mas dumadali. Okay? Accelerate your success, mastering the business at warp speed. Okay? Kung mabagal ka, okay lang naman kasi nga sa mga OFW, naiintindihan namin as part-time itong ginagawa. Basta make it sure yung part-time mong binibigay rito, yung part-time, 'di ba, kailangan seryoso. For example, 3 hours of your time after work before bedtime, 3 hours yung nilalaan mo rito. Make it sure, 'di ba, siniseryoso mo siya, meron kang nakakausap, 'di ba, meron kang natututunan para at least, 'di ba, may it adds on to your kumbaga knowledge, no? Kailangan kahit part-time ka rito but full-time by heart, dapat gawin mo siya ng tama. Kasi sayang nga, part-time ka nga rito, OFW ka or nagtatrabaho ka ng part-time mo ito ginagawa. Tapos dun sa 3 hours mo, part-time lang din. 'Di ba? Isang oras sa TikTok, isang oras sa YouTube, kalahating oras sa Netflix, tapos 20 minutes po sa negosyo. So ang resulta mo, part-time lang din. Okay, kailangan mag-gets nyo po yung mga mentors, no? Kung hindi ka magaling, kapag paulit-ulit mo itong gagawin, gagaling ka. Yun lang naman yun. Okay? And the first is always the hardest. Yun lang naman mga mentor, no? So, yung mga mahirap, dadali po yan. Yung mga unusual sa'yo, kapag ginawa nyo po yan ng paulit-ulit, di ba? Magiging basic na lang po yan. Okay? Ayan, change your mindset. Okay, change your mindset. Sobrang napaka-importante. Kasi nga dito, kailangan malaki ka mag-isip. Okay? Ayan, kailangan malaki ka mag-isip. Hindi yung gusto mo lang makabenta ng 10 box sa isang araw. Okay lang sa'yo makapagbenta-benta lang kasi nga part-time lang naman to. Okay lang naman yun. 'Di ba? Kaso hindi yan yung promise. Hindi yan yung promise sa atin ng kumpanya. At the same time, hindi yan yung promise sa atin ni Lord. Ang promise ni Lord is magkaroon tayo ng prosperous life. 'Di ba? Kasi kung benta-benta lang yung alam mo, ang may tuturo mo sa magiging leader mo, benta-benta lang din. Kung hindi ka umaattend ng trainings at wala kang alam sa negosyo, ang may tuturo mo sa magiging leaders mo, ganun lang din kung ano yung alam mo. And maswerte na lang tayo na may mga mentors, 'di ba, na nagtuturo even cross-line. Okay, kailangan mo nilang ibabad yung sarili mo. Dito panghawakan mo, mababago yung buhay mo. Hindi lang yung buhay mo ng pamilya mo, even yung mga taong nagtiwala sa iyo, mababago yung buhay nila. Basta gustuhin mo lang. Basta i-workout mo lang. At the same time, basta paniwalaan mo lang. Okay? So, kailangan po natin talagang i-change yung mindset natin. Kung small yung mindset natin, yung psychological wallet natin, kung yung mindset natin is laging negative, yung na-entertain, yung nagsisink in, yung pumapasok, i-change po natin yung mga mentors kasi hindi po talaga makakatulong yan. And very important yung mindset natin dito. 'Di ba? Kailangan po malaki tayo mag-isip. Kailangan nakita mo na yung finish line para kahit anong pagdaanan mo along the way, along the process sa business na ginagawa natin, okay lang yan. Hindi ka mag-stop, hindi ka mag-quit, hindi ka mag-turn and back, hindi ka lilipat ng ibang kumpanya. Bakit? Kasi nga alam mo, matatapos at matatapos ka rin. Magiging successful ka rin. Okay? Kailangan maging stick ka doon. Kailangan maging matapang ka. Okay? Kailangan yung i-challenge mo yung sarili mo. Always challenge yourself. Na kung ano yung nakuha nila, kung ano yung meron sila, makukuha at magkakaroon ka rin. Okay? Yun lang naman po yun mga mentors, no? And change your attitude. Ayun mga mentors, no? Change your attitude. Kasi sa attitude na to, dito mabibuild yung character mo. Okay? Ano bang attitude meron ka? Okay? Yung sinabi ko po kanina, no? Kung hindi ka approachable, kung maldita ka, kumbaga kung ano yung magiging attitude mo, yun yung magiging resulta mo. Kunwari, di ba? Tulad nung nangyari kay doon sa isang mentor, yung leader niya, nakita niya parang grupo na ng iba. Ano yung magiging outcome mo doon? Ano yung magiging response mo doon? Ano yung magiging attitude mo doon? 'Di ba? Isusumbong mo ba siya sa company?
Kukumprontahin mo ba yung tao na yon? Sisisihin mo ba yung mentor na ganito? Or magka-calm down ka? Okay? Tapos, kakausapin mo ng maayos, kukunin ka sa mentor mo, diba? Kasi kapag hindi nag-change yung attitude mo, diyan yung reaction mo magiging iba eh. Kunwari, meron tayong mga kliyenteng pasaway, mga bastos, mga pilosopo. Kung hindi maganda yung attitude mo, papatulan mo yan. Makikipagmagalingan ka dyan. Ang endpoint, walang mananalo. Walang mangyayari. Parehas kayong talo. Okay? Doon mabibuild yung character mo kung paano ka magtimpe, kung paano mo tingnan yung mga bagay-bagay. Attitude, it's how you look at things. Okay? Ibig kong sabihin, kung ano man yung mga hindi natin pinagdadaanan ngayon, basta control mo yung emotion mo, yung attitude mo, emotion will follow. Okay? So mas maganda, i-build natin yung character natin, yung attitude natin, para at least magawa po natin ng tama yung negosyo. Sobrang napaka-importante po niyan, mindset, attitude, and character. Okay? Shifting attitudes to create a better reality. Okay? And then at the same time, associate with the right person. Okay, ito mga mentors, kumbaga, mas maganda makipag-associate po tayo sa mga right person. At sino ba yung mga right person na yan? Yung mga mentors natin, yung mga apply natin. Okay, kailangan mong makuha kung ano yung alam nila. Okay, kung ano yung ginagawa nila, dapat magawa mo rin. Kumbaga, hindi tayo dapat nakikinig sa mga taong negatives. Yung surroundings natin, yung asawa, yung nanay, yung tatay, di ba? Yung hindi makakatulong sa atin. Okay? Para mas mapadali yung negosyo mo, surround yourself with the power of positivity and potential. Ayun yung mga crossline mo na sobrang, di ba? Yung galit na galit sa kahirapan, yung tipong hataw na hataw sa negosyo, yung kita mong sobrang napaka-active. Ano ba yung ginagawa nila na hindi mo pa nagagawa? Di ba? Kailangan mong mamiso sa kanila. Kailangan mong magtanong kung ano yung mga ginagawa nila, bakit sila nagka-resulta. Huwag kang makikinig sa labas na which is hindi naiintindihan yung business mo. Kasi kapag doon ka nakinig, walang mangyayari po sa negosyo mo. Ang mangyayari, dalawa na po kayong unsuccessful. Mas piliin mong makinig sa mga successful na tao para kapag nakinig ka sa kanila at ginawa mo yung mga ginagawa nila, magiging successful ka rin kagaya nila. Hindi man ngayon, pero darating yung time, kapag ready ka na at alam na ng Lord na prepared ka ng bigyan ng malaking organization, malaking resulta, yung hindi ka na mismanage, ibibigay niya sa iyo yun. Okay, wala pong imposible sa Panginoon. Kung merong imposible sa isip natin, sa Kanya wala. Ibigay mo yung best mo and God will do the rest. Ganun lang naman po yung dapat natin gawin mga mentors, no? Associate yourself, tapos kailangan mo rin syempre mag-self-initiative. Di ba yung mga question mark sa isip mo, paano gawin yung business, mag-IBP, ano yung mga testimony. Di ba? Kumbaga nandiyan yan sa YouTube. Kunwari, meron ba tayong sakit na diabetes na napagaling o natulungan ng barley? Search ka sa YouTube, Amazing Pure Organic Barley Diabetes. And turuan ko na yung mga bago, no? Search ka sa Facebook, ganun din po, lalabas po yan. Kasi baka mamaya, i-message mo yung mentor mo, hindi naman, kumbaga busy that time, hindi ka masagot, yung kliyente mo mawala na. Okay, lahat po na-provide na po ng internet, YouTube, Google, Facebook. May mga GC pa tayo. Okay, search ka lang, kahit anong sakit nasa YouTube, Amazing Pure Organic Barley Testimony, lalabas po yon. Sa pagpo-post, nandun din po yon. So, kailangan meron kang self-initiative na gawin yung business. Kasi not all the time yung mentor mo kasama mo. Yung mentor mo sa susunod, meron na rin in-mentor yan. Okay? Kaya kailangan bilisin mo. Tandaan mo, magiging mentor ka rin. Kung ano yung alam mo, yun lang din po yung ipapasa mo. Okay? Kailangan din po nating manood ng mga motivational, mga videos, mag-read ng mga books kasi it helps a lot. Okay? It helps a lot po talaga. No? Kumbaga, wag lang tayo tawag rito, sige yon, mag-depend sa training lang po natin. Kailangan magkaroon ng self-initiative. Marami na pong matutulong ang social media ngayon, mga motivational, mga business, sa mga negosyo, no? Aral po tayo. Naniniwala po ako na lahat po tayo is capable para dyan. Okay, wag lang po kayo mag-depend sa mentor mo, kay mentor na yun, sa akin, sa I Am Worldwide. Magkaroon ka ng self-initiative para mas mag-grow ka pa. Okay? Lahat yan po na-provide ng internet and also books. Okay? Ayan, believe that it is finished. Believing in oneself is the first steps to make it reality. So question, naniniwala ka ba before ka nag-start, tapos na to? Naniniwala ka ba na magiging sapphire ka, Ruby, Emerald, or magkakaroon ka ng malaking organization at makikilala ka sa buong I Am Worldwide?
Tandaan nyo po, ang labanan ngayon, 'di ba, sa social media, sa negosyo po natin, kailangan kilala ka. 'Di ba? Parang yung barley natin, bakit po ba siya nabibili? Kasi kilala. Okay? Kasi pang world class. So bakit magjo-join ng tao sa iyo? 'Di ba? Kung wala kang bilang. 'Di ba? So kailangan magpakilala ka. Hindi dahil sa nagpapasikat tayo, it because yan po yung labanan ngayon. Kaya nga po maraming, 'di ba, mga vloggers, 'di ba, mga endorsers ng mga artista is nagpapasikat or sikat kasi nga, 'di ba, mas malaki yung magiging market. So kaya din po natin gawin 'yon. 'Di ba? Step by step, 'di ba, i-promote mo 'yung sarili mo while you're promoting your products, 'di ba, your business, i-promote mo rin 'yung sarili mo by posting on your Facebook, on your social media sa Facebook. Kung meron kang Instagram, kung meron kang TikTok, makikilala ka din eh. Kasi lahat ng mga kilalang tao na 'yan, nagsimula lang din po sa hindi kakilala. And tayo po yung makakagawa natin yan on our own using the platform of social media and by endorsing Barley, promoting I Am Worldwide. Kailangan ipakita mo dapat yung negosyo mo, pinopromote mo. Kasi mas daig ka ng mga taong mas aggressive sa'yo. Bakit sila madaming pay-in? Bakit sila malaking organization? Malaking resulta? Meron silang ginagawa na hindi mo ginagawa. Ano yon? Yun yung kailangan po nating alamin at yun ang dapat nating gawin. Okay, kailangan mag-sink in sa atin na kahit mahirapan tayo ngayon, dumaan man yung point ng taghina, taglagas, malalagasan ka ng grupo, walang bibili sa'yo, walang magpipay-in. Alam mo yun, as in totally, susubukin ka ng panahon dito eh. Iti-test ka ni Lord. Kapag nalagpasan mo yan, congratulations. Diba? Pero kung hindi naman, okay lang din naman. Pero it's up to you. Kung yan lang din po yung kasya sa mindset mo na ito lang ikaw, 'di ba? Hindi ka magaling, alam mo 'yun, benta-benta lang yung gusto mo, package selling lang yung gusto mo, 'di ba? Okay lang din naman. Kaya lang ngayon pa lang dapat ma-realize mo na yung negosyo natin is kayang baguhin yung buhay mo, kaya kang dalhin sa Pilipinas at mag for good. Na ito lang yung gagawin mo or even kahit nandiyan ka sa ibang bansa, tapos citizen ka na diyan, pwede kang mag-retire sa trabaho tapos i-workout mo yung negosyo. Mas malaki pa yung kikitain mo, less stress ka pa. Okay? So kailangan paniwalaan po natin 'to, no? And ang magiging test natin dito kung bakit hindi tayo maniniwala kapag mababa yung faith natin, unang-una kay Papa God at the same time sa sarili mo. The only reason kung bakit hindi mo 'to papaniwalaan, it because kung mababa yung faith mo kay Lord, at the same time yung tiwala mo sa sarili mo. Ibang tao nga nagtitiwala sa iyo, mentor mo nga nagtitiwala sa iyo, tapos ikaw question ka ng question, hindi ako magaling. Walang bibili. 'Di ba may nag-underprice? Alam mo yun, ang dami mong question. Hindi natin control yung mga bagay na yan. Ang only control natin is kung anong hataw yung gagawin natin. Kung ano yung information and knowledge, ideas na ipapasok natin sa isip natin at i-apply natin. Yun yung control natin. Outside our comfort zone, hindi po natin control yan. Kaya go on lang, moving forward lang, laban lang, push lang, all out mo lang. 'Di ba? Siya naman magbibigay eh. 'Di ba? Pinadaan niya lang kay I Am Worldwide. Dapat yun po yung mindset natin. Yun yung thinking natin. Yun yung magiging attitude natin. Kaya kahit anong pagdaanan natin, good or bad, maganda or pangit, kahit sobrang worst pa yan, 'di ba? Dapat mag-sink in sa atin, it's all in the process lang. Process lang siya. Sige, isip ko yung mga mentors, ano yung pinakamahirap na problema yung pinagdaanan na which is na-overcome nyo? Meron, 'di ba? Sobrang meron na rin po kayong mga malalaking problema na pinagdaanan sa love life, sa buhay, sa health. Pero still, andito ka ngayon, 'di ba? Na-overcome mo siya. Nalampasan mo siya. Ganun lang din po. Kung ano yung pagdadaanan mo rito, pagdadaanan mo lang. Huwag kang mag-stop, huwag kang tumambay. 'Di ba? Overcome mo siya. Okay? So dapat finish na po yung mga mentors, ha? Ayan. Kung gusto mong kumita ng milyon, dapat yung knowledge mo at hataw mo pang milyon. Okay? So kung ang hataw mo is product selling lang, don't expect na kikita ka ng milyon kasi nga ang hataw mo at knowledge mo pang product selling lang. Kung ang hataw mo pang package selling lang, pag sinabing package selling, makakuha ka lang na magjo-join sa'yo na kukuha ng package tapos hindi mo i-develop, hindi mo i-build, hindi mo tuturuan. Package selling lang yun para ka lang din nagbenta. Pag nagbenta ka ng package, may DR ka. Meron kang commission, direct commission. Pero hindi po kasi yun ang labanan. Ang labanan po rito, yung building. Yung kailangan ma-build mo rin. Okay? So, ito po, no, magandang basehan to. Kung gusto mo kumita ng milyon, dapat ang knowledge mo at hataw mo pang milyon. So, question.
Yung hataw nyo po ba at knowledge nyo pang milyon? O masasagot nyo yan, tama? So dapat, ngayon pa lang, di ba, sinisimulan po natin ng tama yung negosyo at kahit anong pagdaanan natin, lagpasan lang po natin. Ganun naman po sa buhay. You need to move forward. Okay? So, ayun mga mentors, no? Tapos na po yata ito, tama? Oh. And, ayan, hopefully meron po kayong nakuha at natutunan to be apply. Hindi lang po kung kailan nyo gusto, dapat continuous or consistent po natin gawin. Okay, with that, maraming salamat po, Mentor Nika and also Mentor Rodolfo. Yan po. Thank you so much po, Father Mentor Ryan. Grabe. Maapaw, siksik-liklik na wisdom and learnings po. Grabe talaga. Nakaka-inspired po yung journey ni Father Mentor Ryan. So, ayan po. Grabe po, no? Thank you po talaga. Thank you so much po. So, ayan po. Bali, magtatawag po tayo ng 3 para magtanong po kay Mentor Ryan. So, ayan po. Picture mo namin hanggat masaya pa. Ayan, 63 na lang. Picture mo na. Para Ay, okay. Na po pala. Sorry. Ayan po. Mother Nika. Picture po. Picture po muna, mentors. Yan. Kayo po muna dalawa ni Mentor Ryan from Mentor Rodolfo. Isa. 1, 2, 3. Yan. Speaker po muna. Design 1, 2, 3. Okay. Dahil review po mentors. Yung mga kaya mo mag-open, no? Open com. Sabi mag-open com daw susunod na milyonaryo. 1, 2, 3. Ganun sana lang nakangiti yung mentor Eduardo. Design mentor sa box. Yeah. Thank you so much. Back to you, Mentor Rodolfo. Yan. So, ayan po. Grabe. Napakaraming learnings and wisdom. So, ayan po. Bali, magtatawag po tayo ng 3 para magtanong po sa ating Father Mentor. So, ayan po. Sino pong gustong magtanong sa ating Father Mentor? Ayan po. Ayan. Sino po ang gustong magtanong? Ayan po. Mag-chat lang po sa chat box. So, Amazing morning. Hindi po ba ako, Yes, Mens? Mentor Mike. Amazing morning po, Mentor Mike. So, ayan. Si Mentor Mike may tanong po. And amazing morning po everyone. Amazing morning Mentor Ryan and Mentor Rodolfo. So maraming salamat po Mentor Ryan sa napakaraming knowledge and wisdom na na-share mo sa amin at napakagandang journey, no. So ayun, so isang privilege po para sa akin na makapag-question po sa inyo sa isang iniidolo at sinusundan natin dito sa negosyo, no. So talagang sulitin na natin, tanungin na natin siya. So ito ang tanong ko po kasi is about sa mga, siyempre about na rin sa akin, sa mga leaders natin dyan, sa lahat naman talaga, pinagdadaanan na naman talaga to, di ba? So ang question ko po, Mentor Ryan, so ano po yung message na maibibigay niyo po sa mga taong nahihirapan at dumadaan ng struggle kaya hindi na nagiging consistent sa pag-attend ng training dahil sa walang pang galaw. Like halimbawa, walang pang load, kaya walang pang internet. So sa mga ganong senaryo po, mga ano pong kayang masasabi niyo sa kanyang message o baka may any tips po kayong maibibigay para magawa niya ng paraan po yung ganong sitwasyon. Ayun. Thank you so much, Mentor Mark. Yes, totoo naman yun, no? Sa mga nag-uumpisa, sa mga walang resources, di ba? Kasi dumating din kami dyan. Minsan, hindi kami maka-attend ng trainings kasi wala kaming pamasahe, walang paggasolina. Minsan, hindi kami maka-attend ng training dahil wala kaming pang-load. Pero still, hindi namin siya hinayaan, 'di ba, na magpatuloy na mangyari 'yon. Kasi nga naintindihan namin po kung ano yung kapalit na makukuha namin sakripisyo dito. So lahat po kasi ng problema may solusyon. It's all kumbaga it depend on us kung paano po natin siya mabibigyan po ng kasagutan. For example, wala kang load. Hindi naman po all the time wala kang load. Kunwari wala kang pamasahe papunta sa office, hindi naman po all the time wala kang pamasahe papunta sa office. Kumbaga, kaya naman po talagang magawa ng paraan basta gusto mo yung ginagawa mo. Kami po kasi gusto namin kahit sobrang mahirapan kami. Question, kayo ba gusto nyo? Yung tipong kahit anong pagdaanan nyo, kasi yan, basic pa lang po yan. Walang pamasahe, walang pang internet. Kumbaga, basic pa lang po yan na problema.
compare po dun sa kakaharapin nyo pa sa mga susunod. Kasi kung dyan pa lang, pag load pa lang at pag-attend ng trainings, hindi mo magawa, pagyaman pa kaya? Ang promise, pagyaman. Hindi lang naman pagbibigay ng extra income. Kung yun po yung thinking nyo rito na kasi gusto ko lang makapagbenta-benta, okay lang naman. Pero kailangan palalimin nyo pa po yung sarili nyo. Ano po yung magiging isang matinding motivation? Tingnan nyo po yung current situation nyo ngayon. Question, masaya ka ba sa buhay na meron ka ngayon? Kung masaya ka sa buhay mo ngayon at ito lang yung ginagawa mo kay Worldwide, it may be, yan nga lang din yung action na gagawin mo. Hindi ka a-attend ng knowledge, hindi ka a-attend ng trainings kasi nga ang gusto mo lang, benta-benta lang. Ayaw mong palalimin yung sarili mo para maunawaan mo yung negosyo. Kami po kasi, ang pinakamatinding naging motivation namin, yung hirap po ng buhay. Yung tipong, kasi po kami, no, ako po, on my part, di ba, para makakain ka, mangungutang ka pa sa tindahan. And which is nakakahiya. Di ba? Napuputulan ka ng kuryente. Di ba? Kumbaga, yun naman po talaga yung pinagdadaanan ng mga tao na wala sa buhay. Pero ang question, papayag ka ba? Di ba? Na talagang maging wala ka. Okay? Kailangan ilaban mo lang. Pero kung, 'di ba, nasa ano yan, Mentor Mark nasa pagkakaintindi nila ng mga leaders, ng mga mentors. Kung ano yung hataw na ginagawa nila ngayon, yun lang po yung pagkakaintindi nila sa negosyo. Yung wala pang load at hindi maka-attend po sa office, yung iba po excuses na lang yan. Totoo po yun. Kumbaga, alisin po yung excuses para po at least magawa ng tama yung negosyo. Ayun siya, Mentor Mark, no? Excuses yung iba totoo naman kasi even before kami, napagdaanan po namin yan. Pero ginagawan po namin ng paraan. Ang ma-advise ko lang po, 'di ba? Aralin mo na mabilis yung negosyo, tingnan mo yung situation mo ngayon, kung masaya ka ngayon diyan, sige, ituloy mo lang. Pero kung hindi, ito yung alam ko na mas mabilis na paraan para makuha mo yung buhay na gusto mo. Okay? So, ayun siya, Mentor Mark. So, ayan po. Grabe, napaka ano po ng sagot ni Father Mentor. Ayan. So, ayan po. Kung sino pa pong gustong magtanong, sulitin na po natin habang nandito po yung ating Father Mentor. So, ayan po. Sino pa pong gustong magtanong? Ayan po. Ay, si Mentor Wilfred, dati walang load, walang phone, walang panggalaw, pero still. Ayan, Mentor Wilfred. No? So, ayan po. Dapat tuloy-tuloy lang po. Walang hihinto. Ayan. Gawin po natin ang paraan kung ano po yung kailangan. Okay. So, amazing morning, everyone. morning Naririnig po, niyo ka? Mentor Ed. Yes po, Mentor Edward. Ayan. Okay. Ayan po, si Yeah. Mentor Edward. May tanong po. Thank you, Mentor Ryan, palaging nandiyan ka para sa aming lahat. Kahit ang daming pinagdadaanan pero nandiyan ka. Hindi ka bumibitiw. So salamat doon. Actually, ang question ko is, naikwento mo kanina is na nag-negative si Mentor Sheila before dahil nga doon sa mga nangyaring aberya doon sa sasakyan unang-una. Dahil, di ba, nakwento mo nga na nahatak. Nag-negative siya pero ang gusto kong maibigay mo sa amin is yung mindset mo na even the lowest part ng pagbibusiness mo kay I Am Worldwide is natuloy-tuloy ka tapos nahila mo pabalik uli si Mentor Sheila. Ano po yung pinaka-mindset mo nung time na yun? Ayan, Kuya Edward, ang naging mindset ko nung time na yon, patunayan. Patunayan. Kasi mostly naman talaga sa una hindi maniniwala. Lalong-lalo na kapag hindi ka pa kumikita at may nangyaring hindi maganda sa negosyong ginagawa mo. Si Mentor Sheila po hindi lang po negative, sobrang negative. Totoo po, alam po ng mga Mentor Nika, alam po 'yan, no. That time na kasi po 'di ba, okay naman po ang buhay namin sa abroad, pero dahil sa pinili ko po na gawin din yung business, tapos po nabatak yung kotse ko. That time po pinapadala pa ako ni Mentor Sheila kasi hindi pa ako kumikita sa business eh. Hindi ko pa siya siniseryoso eh. Yung pag tinatawagan ako nila Mentor Han na, Kuya Ryan, nasan ka? Attend ka ng trainings. Nag-grab po ako noon. Mas pinipili ko yung pag-grab versus sa pag-attend ng training. Okay? Kumbaga, wala yung focus ko sa negosyo talaga. Actually, wala talaga doon. Okay?
So dumating yung point, sabi ni Lord, test ko nga tong tao na to, gano'n ba kalalim ang faith nito at paniniwala nito at kagustuhan nitong mabago yung buhay. Ayan. So binigyan po tayo ng matinding pagsubok, no. Ang natitirang tao na lang naniniwala sa akin up to now, nanay ko po talaga. Nung dumating po ako sa point na sinubok tayo ng panahon, no. So nabatak yung kotse because of me. Kasi nga kasalanan ko. 'Di ba? Kasi malaki yung kaya ibigay ni I'm Oldmed eh. Kaso yung time na binibigay ko sa negosyo, yung knowledge na meron ako, sobrang konti. Easy go lucky, banjing-banjing. Ang mindset ko, nagpapadala naman yung asawa ko eh. Okay lang yan. Kahit wala akong panghulog dito, papadala naman ako ng asawa ko. Eh dumating sa point, 'di ba, nagsawa na rin yung asawa ko. So, ang naging thinking niya, pinababalik kita dito sa Saudi, 'di ba? 'Di ba? Bakit mo mas pinili yan? So, sinisi niya po ako. Dito po kami, because of I am worldwide, dito po kami nagkautang-utang. Dito po naubos yung pera namin. Okay? Kasi nga syempre, as nag-uumpisa po kaming lahat, as kami na yung meron before, doon sa Team Bulacan, talaga po naka-all out support din po kami. Alam po ng mga leaders ko yan, no? Naka-all out support din po talaga kami. Hindi ako papayag na umattend ng trading na may maiiwan. Kahit mahuli kami sa EDSA, ang kotse ko po, yung Bios, siyang po ang laman nun. Pinagkakasya po namin doon. Tapos yung meron po akong 2 motor, pinapagamit ko po sa kanila. May motor din po si Mentor Daryl, may kotse si ano. So ako pa rin po syempre naggagas, pare-parehas, alam po nila yan, ako po yung naggagas. Ako po muna, no mga point na yon. Talagang all out po ako. Okay? And then dumating sa point, sabi ni Lord, masyado ka naging pabaya sa negosyo mo. Sige, ayan. Alam po nila mentor ano yan, nila mentor Wilfred, nila mentor Nika. Siyang hanggang 10. Kasi hanggang 10 daw. Opo, kaya kilalang po kami sa office. Paglabas po sa BIOS, isa-isa pong lumalabas. Opo, totoo po yun. Pinicturean pa nga po kami ni Mentor May noon eh. Kasi gusto niya ipakita yung testimony. So dumating po sa point na, ayan, nabatak yung kotse. 'Di ba? Hindi ka na pinaniniwalaan ng asawa mo. Lagi po kami nag-aaway. That time, ako, kumbaga hindi pa po totally change yung mindset ko noon eh. Yung attitude ko hindi pa ganoon kaganda, 'di ba? So away kami, blah blah blah. Minsan namumura or something. Kasi sobrang yung wala nang nangyayari sa business, wala nang naniniwala sa iyo, inaway ka na rin ng mga leaders mo. Tapos mga kapatid mo, ginoin mo ng gold package, 'di ba, para lang matulungan sa business. Tapos dumating sa point, hindi na rin na ginagawa yung negosyo. Yung nararamdaman mo na, ako na lang ba? Ako na lang ba talaga yung naniniwala sa sarili ko? 'Di ba? Tama yung sabi ni Mentor Daryl, darating sa point, mag-aaway kayo ng mga leaders mo, hindi kayo magkakaintindihan. Dumating po ako sa point na ganun, sama-sama, nabatak yung kotse, inaway ng mga leaders, yung mga kapatid ko hindi na rin nagtuloy sa negosyo, nanay ko na lang po naniniwala. Asawa ko talagang sobrang nini-negative na rin ako. Biniblame na ako, sige, I am, mababago yung buhay Sige, ano nangyari sa kotse natin, nabatak? 'Di ba? Nagkautang-utang tayo because sa negosyong ginagawa mo. Pero ang sagot po nung Kuya Edward, pinatunayan ko po. Alam po yan nila Mentor Nika, nila Mentor Daryl, nila Mentor Wilfred po. Pinatunayan ko lang kasi alam ko kung saan ako papunta. Alam ko kung anong mangyayari sa akin. Klaro sa akin yun. And alam ko kung bakit nangyari sa akin yung mga bagay na yun. Nawala yung mga bagay na yun dahil sa kapabayaan ko. Okay? So wala po tayong dapat i-blame. Wala akong ibang isinisinon kundi ang sarili ko lang din. Ayan, dapat klaro sa atin. Ayan po, dumating talaga. Walang naniwala, no? So ang naging ko po, sige, ayaw nyo akong paniwalaan ngayon ayaw nyo akong suportahan ngayon papatunayan ko sa inyo. Ayan, dyan na po tayo talaga, dyan na po tayo umattend ng trainings, kahit umuulan, bumabagyo. Ako po, alam po nila Mentor Jonathan to, Mentor Nika, ang suot lang po namin yung plastic bag tuwing umuulan, trash bag po na itim. Totoo po yan, basang-basa po kami. Kami po ni Mentor Daryl, na Mentor Wilfred, nagkakararahan po kami sa EDSA niyan, pauwi ng Bulacan, nakamotor lang po. Sobrang risk, sobrang mahirap. So wala po tayong ibang dapat gawin kahit ininegative ka ng asawa mo, ng anak mo, ng nanay, tatay mo, ng surroundings mo, ng loved ones mo, kundi patunayan. Kasi pag hindi mo pinatunayan, kagaya nung sabi kanina, sinabi mo na tama yung thinking nila or iniisip nila sa'yo. Sasabihin yan, buti na lang hindi ako nag-join kay Mentor Ryan kasi hindi naman siya naging successful. Kasi hindi naman siya kumita. Kasi nag-failed siya. Buti na lang. Pero dahil sa pinatunayan ko, andyan po kayo ngayon. 'Di ba?
So yun po yung dapat natin gawin. Hindi ka man paniwalaan ng mundo, pero ikaw mismo naniniwala ka sa sarili mo at alam mong ibibigay ni Lord yun, tuloy mo lang. Ganun po siya kay Edward. So salamat Mentor Ryan, and I'll take this opportunity pala ha. Ulitin ko uli. Maraming beses kong ulit-ulitin sa'yo. Salamat doon sa word mo na tuloy mo lang, malay mo. Salamat doon. Ganun po kay Edward. Thank you. Yan, so thank you po, Mentor Edward, sa tanong. And thank you din po, Mentor Father Ryan, sa sagot. So ayan. So sa mga may gusto pa pong magtanong, ayan po. Umabol na po tayo. So ayan po. Meron pa po bang gusto magtanong? Ayan. Hello. Okay. Sige po. Ayan po. So, ayan po siya. Magtatawag po ba tayo? Okay. Ito po, last magtawag po tayo. Ayan. So, naka-on. Yung mahihain daw po. So, ayan. Sino po ba yung mahihain dito? Sige, tingin po tayo. So, ayan. I think ito po. Medyo naghahang po kasi yung phone natin. So, napapalitan na rin po. Sana po. Ayan. Wait lang po. Ayan. Sabi po ni Mentor Edward, si Mentor Nora Alonso po. Ayan. Mentor Nora Alonso. Nagturo na. Pwede po ba? Or, ayan. So, ayan po. Okay. Wala na. Ayan. Available po ba kayo, Mentor? Ayan. Hindi ako maka-unmute. Sorry. Okay po. Thank you so much po, Mentor. Ayan po. Okay. Ang dami kong natutunan kay Father Ryan. Idol po kita. Thank you po. Okay. May tanong po ako. This month kasi, mga tinotok ko, mga lahat ng mga ini-invite ko, puro yung sinasabi nila, mag-try muna ng product, tapos bumibili naman. Kaya lang, hindi ko lang alam kung paano ko i-follow up after. Kasi hindi ko naman mapilit na mag-pay in or something like that. Pero ginagawa ko naman yung part ko. Pero paano po ang mindset na parang, paano ko babalikan ang mga yon, yung parang follow up po? Salamat po. Ayun po, Ate Nora, no? Kumbaga, build the relationship. It's not all about products or business lang mo sila kakamustahin. So, mararamdaman po ng kliyente natin yung pagka pureness ng heart natin sa intention sa pagtulong sa kanila pag hindi lang po tayo more about products or business. For example, ayan, bumili po kayo sa akin ng products, Ate Nora, no? Syempre kakamustahin kita. Hello, Ate Nora, kamusta po? Amazing. Kamusta po pala yung pag-inom ng products? Minsan sasagot, minsan hindi, may magsisinson, tama? So, kailangan constant pa rin po yung communication. Punta mo siya sa profile niya. Pwede niyo pong i-likes and comment po yung mga posting niya. At the same time po, wag po kayong mapapagod. Kasi meron po ritong power of collect, no? Marami pong nagjo-join sa power of collect. Okay? So kailangan lang po, 'di ba? Bigay po natin yung part natin, yung best natin para po stay connected sa kanila. And totoo naman po, meron po talagang bumibili ng products na bibili lang, pero hindi magjo-join. Merong magjo-join naman nagagamit lang ng products. Merong magjo-join gagamit ng products at gagawin yung business. It may be baka hindi nyo pa po nakukuha yung taong gagamit ng products at gagawin yung business. Pero sobrang blessed na po natin at blessed nila kasi po tayo naging way para makagamit po sila ng products. It may be kaya po hindi bumalik yan. Siguro hindi tama yung pag-inom, hindi naramdaman yung effectiveness ng products natin kasi baka mamaya mali yung pag-inom. At the same time, 'di ba, hindi po, kumbaga one box lang nag-depend. Ay, sabi nila amazing yung products pero bakit sa isang box wala pang resulta sa akin? Or it may be namahalan sila, wala pang pambili. Ayun po yung mga reason eh. It may be pag kinakamusta mo sila, wala pang pambili yan.
wala pang pambili ng products or pang avail ng package, or it may be talagang hindi talaga nila gustong gawin yung business. Kaya kahit anong kulit po natin sa kanila, hindi po talaga magre-reply at magjo-join. Kasi ang thinking at mindset nila, kaya ako fina-follow up nito at kinakamusta para bumili ulit ako or mag-join. Pero kapag nakakita po kayo ng mga tamang tao, ang tawag doon, kagaya nyo po, ginagawa nyo po yung business, tama? Tama po. Umiinom rin po kayo ng products. Tama po. Opo. Sino po yung mentor nyo po? Hello? Sino po yung direct mentor nyo, Ate Nora? Oh, yung yung puging-pugi po nandito po sa ngayon sa Zoom, si Mentor Edward. Oh. 'Di ba? So natagpuan po Narinig mo pa ako? Opo. Kumbaga, Tita Nora, natagpuan po ni Kuya Edward yung tamang tao, which is kayo yon. So, ibig sabihin, meron po tayong matatagpuan din ng mga tamang tao kagaya natin na gagamit po ng products at gagawin din po yung business. Isa pang katotohanan, di ba? Lagi ko pong sinasabi no, na hindi po talaga lahat ng pumasok sa Jollibee kumain. Minsan po nagpalamig lang at the same time umihi lang din po. 'Di ba? Kagaya din po ng mga naaalokan natin, it may be bumili yan one time, two time, pero along the way kung hindi talaga nakasingin sa isip nila, 'di ba, nagagawin yung business or naramdaman totally talaga yung ganda ng produkto, hindi na po yan magre-repeat order, bibili ng package. Pero constant communication. And then sa pangangamusta, hindi lang it's all about products or business. 'Di ba? Para magpapansin mode po tayo. Puntahan mo 'yung tao na 'yon, likes and comment nyo po doon sa kanyang Facebook po para po at least lagi niyang nakikita doon sa wall niya na nagpa-pop up yung pangalan nyo. Aside sa mini-message mo siya, 'di ba? I-ano niyo rin po siya. Oy, Sapphire, congratulations po Ate Nora, no? For being Sapphire. Hindi ko lang nagawa itong month na ito kasi puro tawag nito. Next month. Pero nag-promise po sila, babalik sila sa akin kasi message ko po sila. Ayun. Tuloy-tuloy lang po ang pag-message. And sa nararamdaman ko po sa ano nyo, no? Sa aura nyo po, yung tipong tatagal po kayo sa business kasi po maganda yung attitude, mabait, alam nyo yun. So, tsagain nyo lang po kasi po meron tayong iba't ibang kwento. Iba yung kwento ko po sa kwento nyo. So, kung ano man po yung pagdadaanan nyo ngayon, kwento nyo ngayon. Kwento nyo yun po, di ba? So, wala pong ibang sikreto, kundi ituloy lang po yung negosyo tapos po magkita-kita tayo sa finish line. Meron po mga tamang tao na nakalaan para sa atin. Kaya po ito, wag po kayong masasaktan. Kunwari po, nag-inquire sa inyo, nangako, tapos nakita mo nasa iba na, huwag kang masaktan. Hindi binigay ni Lord yun para sa iyo, para hindi pasakitin yung ulo mo. Okay? So, pero wag kang mag-alala. 'Di ba? May mga taong nakalaan sa atin. Hindi man ngayon, pero darating yung time kapag hindi ka tumigil at tuloy-tuloy mong ginagawa yung negosyo mo, meron at meron po talaga. It's already done and finished na po kay Lord yun. Kaya dapat sa atin po, it's already finished na rin. Okay po? Huwag pong masaktan kahit nangako, hindi bumili, kahit nangako mag-join, hindi nag-join, nakita mo sa iba na okay lang. Sabi mo okay lang, next lang po tayo ng next. Abundance mindset po. Ayan, kagaya ni Mentor Wilfred, no? So, yun mga mentors, no, marami tayong may encounter sa negosyo na sobrang hirap pero it's worth it. It's worth to wait. Pay now, play later. 'Di ba? Mag-strive tayo ngayon 3 to 5 years tapos on the next 6 years, 'di ba? Travel na lang tayo, kape-kape na lang tayo, hawak natin yung oras natin. Okay, sacrifice lang ngayon mga mentors. Ayun po, Ate Nora. Okay, salamat po. Welcome po. Father Mentor Ryan sa gusto masagot. Then, thank you din po, Mentor Nora. Ayan, congratulations po sa Sapphire. Grabe. Ayun po, bali. Ayan po. Thank you so much po, Father Mentor Ryan. So, ito po, may bibigay po kaming Certificate of Appreciation po. Ayan, Mother Nika. Po. Ayan. Certificate of Appreciation given to Mentor Ryan De Jesus. Ayan po. For giving your precious time on your Warrior Angels family, for sharing your wisdom, and for sharing your inspiring
story this 27th of September 2023. So ayan, thank you so much po, Father Mentor Ryan De Jesus. Grabe. Daming learnings and wisdom po. Then, bali announcement po, tomorrow, meron po ulit tayong Zoom meeting. Ito naman po yung sa asawa po ni Father Mentor Ryan, si Mother Mentor Sheila May De Jesus po. Ayan. Bali same ano po, same pa rin po yung ating time. 10 a.m. po rin po dito sa Philippines. Ayan po. So ayan po, pwede na po kayong mag-unmute. Ayan, para mag-thank you po sa ating Father Mentor. So ayan, sulitin niyo na po. Ayan po mga Thank you, mentors. Mentor Ryan. Thank you po, Mentor Ryan. Thank you, Mentor Ryan. Thank you, Mentor Ryan, Mentor Joe, Mentor Nika. Thank you po, Father Ryan. Thank you, Mentor Ryan. Thank you, Mentor Ryan. Rodolfo. Thank you, Mentor Rodolfo. Thank you, Mentor Ryan. God bless. Thank Wala pong you. bibitaw. Thank you, everyone. Mentor God bless. Ryan. Grabe. Mentors. Thank you, Thank Nika. you, Father.